What's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Nako, napakaganda ng topic na ito dahil ito po ay isa na ng mga pagpapatunay kung paano itong si Arnie Tevez ay talagang nang terrorize sa Negros Oriental. At ito po ay patungkol doon sa live niya kung saan ay ang dami niyang mga kalokohan at mga walang basehan at sinoplak ng katotohanan ng kanyang mga statement patungkol po sa doon sa peking Ruel de Gamo, patungkol doon sa boto na nakuha ng Ruel de Gamo na hindi daw pwedeng idagdag kay Gob Ruel de Gamo. So ito po ang mga ilan sa mga video ni Arnie Tevez. Tapos sosoplakin natin sosoplakin natin ang katotohanan, sosoplakin natin ng mismong balita sa mga news media outlet na nagsasabi ng katotohanan patungkol sa nangyari sa petisyon ni Gob Ruel de Gamo para mapatalsik sa pwesto si Henry Tevez. So eto na po yun. Klaro kaayo na kami ni daog atong eleksyon. Tinuod. Ug naa mo gani i-declare nuisance. Ingon ani day ha mga balaga. Dili pwede gyud idugang ang boto sa laing tawo sa usa ka tawo. Katong Ruel nga Arroyo, ang iyang boto alang-alang idugang nimo ka Arroyo, di ba? Iyang wala dito siya pamilya. Unya og mayon ta nga nauwat ang tawo sa Negros Oriental, samaras ni ingon ta nga 40,000 ka tawo sa Negros Oriental butol, di po kumutuwa. Ako yung dipinsahan ang Negrosanon. So, hindi daw pwede. Nako, heto. Nako, panoorin po ninyo ang maliwanag na balita ng nitong si Kabayan Noli de Castro at nitong si Mel Tiangco. Panoorin po ninyo ang kanilang paliwanag at maliliwanagan po yung mga nalason ang kaisipan nitong si Arnie Tevez. Panoorin po ninyo. Pinawalang bisa naman ng COMELEC ang proklamasyon ni Henry Pride Tevez bilang gobernador ng Negros Oriental. Sa botong 3-2, pinagtibay ng COMELEC ang desisyong ideklarang nuisance candidate si Grego de Gamo na tumakbo sa pagka-gobernador noong nakarang halalan. Ito'y dahil ginamit lang ni Grego de Gamo ang nickname na Ruel na malayo sa kanyang tunay na pangalan para lituhin ang mga botante. Natuklasan ding Godia ang apelyido ni Grego, pero ginamit ang apelyidong de Gamo para sa eleksyon. Nakatagdang ibilang ang mga natanggap na boto ni Grego de Gamo sa kandidatong si Ruel Ragay de Gamo. Dahil dito may sapat na boto si Ruel de Gamo para manguna at manalo bilang gobernador ng Negros Oriental. Formal nang pinroklama ng COMELEC bilang nanalong gobernador ng Negros Oriental, si Gobernador Ruel de Gamo. Ginawa ang proklamasyon sa headquarters ng COMELEC kanina. Kasunod dito ng pagpabor ng COMELEC and Bank sa petisyon ni de Gamo na ideklarang nuisance candidate ang isang kandidatong gumamit ng halos kapareho niyang pangalan sa balota. Kanila ring ibinigay ang mga botong nakuha ng kandidatong ito kay de Gamo. Dahil dito, mas marami ng mahigit 30,000 boto ang nakuha ni de Gamo kumpara kay Henry Tevez na naunang pinroklamang gobernador. Nagsampa ang kampo ni Tevez ng petition for injunction sa Korte Suprema sa layong makakuha ng temporary restraining order laban sa kautusan ng COMELEC na nagpapawalang bisa sa kanyang proklamasyon. Diba? Soplak na soplak etong si Arnie Tevez. Anong pinagsasabi niya? Under the Constitution. Diba? Sinoplak ng katotohanan. Ayun, si back sa pagkagobernador, si Henry Tevez. At magpasa hanggang ngayon, tingin ko, ay naghahabol pa rin ito sa kanyang posisyon kasi hindi tinatanggal yung gobernador doon sa kanyang FB page. Governor Henry Tevez pa rin ang nakalagay. At nako, meron akong balita at merong mga nagbabalita sa atin na may mga ugong-ugong na itong si Henry Tevez ay patuloy na pinapatawag ang mga gustong kumandidatong kapitan sa kanilang probinsya
para daw po ma-impluwensyahan ako yung mga pinapatawag at yung mga makikipag-collaborate dito sa itinalagang terorista ng ATC. Ingat po kayo, baka sa halip na manalo kayo ay lalo kayong hindi iboto ng inyong mga constituents dahil nako, sumusuporta kayo't nakikipag-ugnayan kayo sa isang terorista. And a candidate who gets more than 40,000 votes can never be declared a nuisance candidate, no? Di ba? Imposible, dili na siya mo'y mao. Kuya usa pa, sa tinuod lang, under the Constitution, nobody should even be declared a nuisance candidate unless you do not know how to read and write. Because the only minimum requirement of any candidate is being able to read and write, and you have to be at the right age. Again, everybody has the right to suffrage. Tanang tao pwede mo lang sa. Basta kabalo mo sulat o kabalo mo basa, naasa sa. So, ginamit na ni Arnie Tevez ang konstitusyon na naman ng Pilipinas para patotohanan ang kanyang kalokohan. Ayan no? Ewan ko ba, alam niyo yung, etong si Arnie Tevez, nung time na yon, kongresista siya. Pero, ginagamit niya ang konstitusyon, siya ay kongresista, gumagawa ng mga batas para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Pero si Arnie Tevez, pinapaliwanag niya ang mga under the Constitution pero hindi niya sinasabi ang katotohanan. Lahat po ng kakandidato na hindi gagamit ng kanyang tunay na pangalan ay pwede pong maging nuisance candidate at pwedeng ma-disqualified. Totoo yun, minimum requirements ng isang kakandidato ay dapat ikaw ay Pilipino, dapat ikaw ay nasa tamang gulang, kapag presidente yata dapat ikaw ay nasa 45 pataas, pero kapag senador pwede ang 40 pataas, mga ganyan. I'm not sure hindi ako sigurado doon sa edad na sinabi ko, pero bawat kakandidatuan mo meron niyang age requirement. At syempre dapat marunong kang sumulat at bumasa. Yan po ang totoo niyan. Totoo po yan. Tama yung sinabi ni Tevez. Pero, kapag ikaw ay gumamit ng hindi mo naman tunay na pangalan, panglilin lang yan, panggagago yan, panloloko yan sa proseso ng botohan. Katulad niyan, itong si Ruel Degamo. Yung Ruel Degamo, Peking Degamo, gumamit ng pangalan na hindi naman niya talaga pangalan. Gaudia kanyang apelido pero ginamit niya ay Degamo. Hindi naman siya kilalang Ruel pero ginamit niya yung pangalan na Ruel. Nasa na kaya yung Peking Degamo? Nasa na kaya? Ito daw ay missing in action na at hindi na daw nakikita. Totoo kaya yan? Diba? Dapat etong si Arnie Tevez nung mga time na yun nagsasabi siya ng totoo kung talagang ibabase niya sa nuisance candidate sa proseso at sa konstitusyon ang kanyang mga sinasabi. Maliwanag na panlilin lang ang ginawa ni Gaudia at ang Peking Degamo. Diba? Maliwanag na meron lamang nag-utos sa kanya para kumandidato at makagulo, makapanlinlang, makakuha ng mahigit 40,000. 40,000 na boto ang nakuha nitong Peking Degamo na ito at sinasabi, hindi daw nuisance candidate. Totoo kung ikaw ay kilala, kunwari ako kilala ko na Team Kuling, kumandidato ko, kilala akong Team Kuling, yan, okay yan, nasa tamang gulang ako, na ako'y marunong magbasa at marunong akong magsalita, marunong akong makaintindi, pwede talaga akong hindi ma-declare na nuisance. Pero sa sitwasyon ni Gaudia na gumamit ng Peking pangalan, ginamit niya ang Degamo kahit hindi siya Degamo, bakit hindi yan pwedeng ideklarang nuisance? Ano bang batas yan? Saang bansa ba yan? Sa Timor-Leste ba yan? Yung batas na yan? Bakit merong ganyang sinasabi si Tevez? Naturingang kongresista, naturingang congressman na gumagawa ng batas pero hindi alam ang batas.
Ang ako ra gyud, ayaw ninyo ipugos o gamit og kusog dinhi sa Kapitolyo kay dili pud mi lamigas lang nga kaya ninyong tutuban. Kabalo po ko na kami wala man may gapanunog og tawo og kami pud mo'y maipit parehas ra og halas, mamaak naman ang halas og atong pormeron, di ba? So, parang baliktad. Huwag daw gumamit ng lakas, huwag daw magpakakusog-kusog dyan sa Kapitolyo para paalisin daw itong si Henry Tebes. Yan ang sinasabi ni Arnie Tebes. Naturingan kang kongresista pero hindi ka neutral sa nangyayari dyan sa loob ng Kapitolyo. Dapat si Arnie Tebes ay neutral nung time na yun dahil kahit kapatid niya itong sinasabing pinapababa sa pwesto, pinapasibak bilang gobernador ng Negros Oriental, wala pa rin siyang karapatan na mag-utos o magsalita patungkol sa nangyayari diyan sa Kapitolyo dahil siya nga po ay kongresista na that time. Panalo siya that time, di ba? Nakaupo siyang congressman that time. Dapat ikaw ang mamagitan sa pagitan ng magkapatid, sa pagitan ng kapatid mo at ni Gob Roel Degamo. Pero ikaw yata ang parang takot na masibak sa pwesto itong si Henry Tebes. Saka parang teka, sino ba talaga ang gumagamit ng kusog, ng lakas? Parang meron yata akong nakitang video. Play natin, panoorin po ninyo. Bumbiro ganito. Ilang kere dili na bumbiro. Ay. Di po guys sila mo guys. Balik tawo. Meron sa lidaw. and pray nga adunay kasubaran ang mao nga mga problema dili madugay and pray. 5 minutes. Okay lang, 5 minutes. Ha? Okay, okay di ka man ako 5 minutes ko, saka ko diya. Ako yung masunod yan. Diba, sino nag-utos dyan sa mga yan para barikadahan itong Kapitolyo? Sino ang nag-utos niyan? Anong time na si Gob Roel Degamo po ay pinapababa sa pwesto o pinapag-giveaway ng DILG para papwestohin na yung noon ay nanalo daw na si Henry Tebes, si Gob Roel Degamo po ay humihintay lang para sa proseso. At eventually, nung siya napakiusapan, bumaba po siya ng tahimik. Hindi katulad nitong kampo ni Arnie Tebes at ni Henry Tebes, meron silang mga private na mga contractor na ginamit para magbarikada diyan
sa may Capitol grounds. Tapos meron pa ako nabalitaan na meron daw pong mga tao na binabayaran libre pagkain para sumuporta noon kay Henry Tevez at pagmukhain na maraming supporter. Pero yung pala, naku, mga libre pagkain lang pala ang habol ng mga tao na yun noon. So hindi pala mga tunay na supporter yon kasi binabayaran daw po 500 isang tao. Aba, sino kaya nagbabayad diyan sa mga tao na yan nung time na yon? 'Di ba? Kaya ito po ay malinaw na malinaw kung sino talaga ang utak terorista. Nabanggit pa ni Arnie Tevez yung halas. Parehas din daw po ng halas o ng ahas. Ahas pala yun, yung halas. Naku, salamat po dun sa mga napagtanungan ko, sa mga nag-translate niyang halas na yan. So, kaparehas din daw po ng halas. Kapag daw po naipit ang isang ahas, syempre daw po ito ay manlalaban o lalaban o gagante or manunuklaw. Diba? Totoo po yan. Pero, sino ba talaga yung yung parang may pagkaahas? Sa pagkakaalam ko, meron silang lolo, si Minyong. Tama ba ako? Si Minyong, dinemanda nila. Kita nyo po yan. Tapos mga pagkakaalam ko, itong si Minyong, noong meron pong unang congressional run, itong si Arnie Tevez, itong si Minyong ay kumalaban kay Arnie Tevez. Kinampihan ni Minyong Tevez itong ibang tao, yung Hulor ba yun? Yung Hulor, yung kumandidato na congressman, kalaban ni Arnie, kumampi doon si Minyong Tevez. Bakit? Kasi nga po kung ang mga apo mo ay ahas, ba't mo naman kakampihan? Diba? Kaya tama yung kapag ang ahas ay naipit, manganganggat, manunuklaw. Yun, tinuklaw nila sarili nilang lolo. Nya usa pa sakot kay ko ganang gainisog ka kay kabalo kong dili kay isog inunang ka gihagit ikaw sumbagay diha sa kuan sa Bethel wala ka musukol kay nahadlo ka punay klarong istorya ug niung ka karon you're a different Ruel Digamo isog na karon ingnan ako ug asa ta makita kita rang sumbagay ta parang makita gyud og kinsa isog walay labanay, walay sikuan, siya kita lang duha. Mano a mano, kamay sa kamay. Walang bodyguard, walang baril, walang armas. Just let me know anytime, any place. Di na ta mag-inisog og istorya. And last but not the least, na isa sa mga makakapagpatunay na talagang itong si Arnie Tevez ay may utak pagka-terorista dahil nga po sa paghahamon niya ng suntukan sa isang may edad na si Gov. Ruel Digamo. Biruin nyo, hamunin mo ng suntukan yung ipinroklama na ng COMELEC na nanalong gobernador kapalit ng kapatid mo kahit na ito ay alam mo na may edad na. Mananakit ka ng matanda. Hindi na ako magtaka kung bakit yung anak nito ay nanapak ng gwardiya. Diba? Maghahamon ka ng mano-mano, kamay sa kamay, wala daw baril, walang bodyguard, kahit saan daw. Di sana sumali ka na lang sa UFC, diba? Itong si Tevez para doon ka naghamon ng away kung kani-kanino doon. Diba, alam nyo, ito ang napakasaklap na katotohanan na ang mga taga Negros Oriental, lalo na yung mga taga 3rd District, nagtiwala po sila sa isang tao na may ganitong pag-uugali, may ganito pong pag-iisip. Ayan. Ano nangyari, diba? Dumating na sa rurok ng kanyang kayabangan, dumating na sa rurok ng kanyang kasamaan, nagawa niya na ang pinaka-imposible sana para sa isang kongresista. Kung totoo na siya ang mastermind, di ba? Yan na yung pinakamasaklap po na magagawa ng isang kongresista, ng isang tagagawa ng batas, isang taga-silbi ng bayan, public servant. Ayan na po.
dumating na sa rurok ng kanyang kalukuhan. Kaya nga po hindi na ako magtaka kung siya talaga ang maituring na mastermind. Bakit? Noong pa man, matagal niya nang gustong saktan si Gov. Roel Digamo. Matagal niya nang gustong mawala sa kanyang landas, sa kanilang landas, itong si Gov. Roel Digamo. Kaya pinatupad ang Pamplona Massacre. Diba? Nakakalungkot po. Nakakalungkot na nakakadismaya para sa isang Arnie Tevez. Diba? Kung meron man itong pinag-aralan, kung wala ka naman pong manners, wala ka na mga good manners and right conduct, wala rin. Diba? Wala rin. Kapag yata talaga ang isang tao ay gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot, and then eventually ito ay magbago, maaaring baka mabago. May magbago, pero hindi totally 100% na may mababago o mawawala sa sistema niya ang utak addict at eventually ay magiging utak terorista na. Di ba sabi nga ni Tatay Digong, hindi siya naniniwala na sa mga mayayaman ay merong 100% rehabilitation para sa mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Totoo yan, maliwanag yan. Hindi totoo yan na talagang ikay 100% magpaparehab ka, pwede ka naman tumakas, pwede ka naman magbayad na lang para kunwari ikaw ay talagang nirehab, di ba? Yan ang isa sa mga realidad ng mga pagre-rehab dito sa ating bansa o kahit sa ibang bansa pa, kahit sa Amerika ka pa. Diba? Kaya po, sana maging aral na ito sa lahat ng mga taga Negros Oriental na huwag na kayong bumoto ng mga tao na merong record ng mga kalukuhan, katarantaduan, merong record ng pagiging addict, merong record ng maoy, merong record ng umaakyat sa taas ng Silliman University, sa bubong ng Silliman University. Huwag na kayong boboto ng mga ganyang tao. Nako, sigurado ko. Ito ay future inmate at future terrorist at future na may warrant of arrest. Tandaan nyo po yung aking sinabi. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Sa lahat po ng nanonood sa aking mga vlog, lalo na sa mga taga Negros Oriental, Shaton, Bayawan, Pamplona, sa Dumaguete, sa Bai, sa Dawin. Oy, shoutout sa mga Dawin. Congratulations po sa inyong napakagandang market. Wow, state of the art at talagang maganda. Hindi mukhang palengke, mukhang mall shoutout ka sa mga taga Dawin. Thank you sa mayor ninyo dahil napakaganda po ng naging proyekto na ito. Kahit si Senator Bongo kinomend ang inyong mayor. So, thank you sa napakagandang proyekto. So, ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Huwag na kayong magpapautong muli sa isang addict na kalbo. Muhammad Chup Chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first. Salamat po.